Ang titulo ng pelikula ay Rampage. Simulan na natin. Noong 1993 ay nakaimbento ng isang bagong panggamot sa mga sakit na walang lunas ang nagawa at tinawag itong CRISPR. Isang genetic editing technology. Datapwat dahil sa kalikasan ng tao na pagiging masama ay nagamit ito hindi lang basta ay panggamot kundi pati sa mga maling intensyon at kaparaanan. Sa kasalukuyan, sa isang space station na may pangalang Athena-1, isang lab rat ang nag-mutate sa CRISPR. Pinapatay nito ang buong crew, maliban kay Dr. Kerry Actons. Ipinaalam niya sa control room ang sitwasyon ng space station habang papunta sa escape capsule. Sa kasamaang palad, ang control room ay tumangging i-unlock ang kapsula at si Claire Wyden, CEO ng responsableng kumpanya ng biotech na tinatawag na Energy. Pinilit sinakunin ni Kerry ang mga sample ng mutagen kung hindi ay maaari itong mamatay doon. Bumalik siya sa nasirang barko at nakuha ang 3 sample. Dito ay nakakita siya ng napakalaking daga. Agad na pumasok si Kerry sa isang capsule bago tuluyang sumabog ang Athena-1. Datapwat, nang dahil na rin sa mga talsik ng mga debris ay namatay pa rin ito. Sa Earth, sa pangunguna ni Davis Okoy, isang primatologist na nagtatrabaho sa San Diego Wildlife Sanctuary, sina Nelson, Amy, at Connor na nakatukas sa isang gorilla enclosure. Sinubukan ni Davis na makipag-ugnayan sa pinakabagong miyembro ng club, si Pavo. Ang gorilla na ito ay agresibo pa rin, ngunit nagagawa siyang pakalmayan gamit ang sign language. Biglang pumasok ang isang albino na gorilla na naging matalik na kaibigan ni Davis sa loob ng mahabang panahon, si George, na ikinagulat ni Connor at tumakas. Nang makitang tumatakbo si Connor, sinundan siya ni Pavo hanggang sa matamba siya ni George. Sa kabila nito, si George ay tila may mahusay na pagkamapagpatawa at mahilig magpatawa sa mga tao. Pinaalalahanan ni Davis si George na maging pala kaibigan kay Pavo dahil pinatay ng mga poachers ang kanyang buong pamilya at isa na siyang ulila, na bakulaw. Hiniling ni Davis kay George na gumawa ng fist bomb, ngunit sa halip ay binigyan siya nito ng gitnang daliri, na nagpapatawa sa iba. Habang pauwi si Davis noong gabing iyon, dumating sa Earth ang 3 canister, na nakuha ni Kerry dati. Ang una ay dumapo sa bakuran ng gorilla, nag-spray kay George ng gas sa loob nito, habang ang pangalawa ay dumapo sa kagubatan malapit sa isang grupo ng mga lobo at ang isa sa kanila ay nalantad sa gas. Ang huli ay tumalsik sa isang ilog ng Everglades National Park kung saan ito ay nilamon ng isang buwaya. Kinabukasan, sinabihan si Davis tungkol sa kakaibang pag-uugali ni George na biglang sumalakay sa isang kulay abo ng enclosure. Pagdating sa enclosure, laking gulat niya nang makita ang isang grizzly na malupit na pinatay ng kanyang matalik na kaibigan. Inamin niya na siya ang nakapatay ng oso at humingi ng tawad kay Davis. Ang gorilla ay nakakagulat din na naging mas malaki kaysa kahapon. Nahanap ng team ang canister at nabawi ito ni Davis. Sa kabilang banda, si Brett, ang kapatid ni Claire na isa ring stakeholder sa Energene, ay galit nang matuklasan niya na ang kanyang mini space station ay ganap na nawasak at ang stock ng kanyang kumpanya ay bumubulusok. Gayunpaman, mukhang nasisiyahan si Claire at walang pakialam sa perang nawala sa kanya dahil ang matagumpay na mutation ay nagpapatunay na matagumpay ang eksperimento ng Project Rampage. Malaki rin ang tiwala ni Eva na may pag-asa pa rin sila sa proyekto dahil inihayag ng ulat mula sa American Meteor Society ang lokasyon ng isa sa mga sample. Dahilan upang agad siyang kumuha ng private military service para kunin ang canister bago ito masubaybayan ng sinuman. Samantala sa Energene, ang pangkat ng militar na pinamumunan ni Burke ay patungo sa Wyoming, ang lugar kung saan nakalapag ang pangalawang canister. Sa pagdating nila ay iniulat ni Burke kay Claire na ang canister ay malubhang nasira, at natuklasan na ang lahat ng mga lobo ay napatay. Napagtanto na ang mga natitirang lobo ay nahawaan. Inutusan niya itong hulihin, dead or alive man ang mga ito. Pinag-aaralan ni Davis ang resulta ng bloodwork ni George at sinabing wala itong kabuluhan dahil ang kanyang dugo ay may nakamamatay na konsentrasyon ng growth hormone na maaaring pumatay sa kanya kaagad. Nang marinig ang tungkol sa sakuna sa Athena-1 at ang balita tungkol sa pagtakas ni George sa enclosure sa TV, agad na pumunta si Dr. Kate Caldwell na isang dating empleyado ng Energene sa santuario. Doon, nakilala niya si Davis at inamin na ang canister na lumapag sa enclosure ni George ay ang kanyang sample.
Pinahihintulutan siya ni Davis na sumali sa pananaliksik at ipinaliwanag niya na gumagana ang pathogen sa loob ng canister sa pamamagitan ng pag-edit sa gene ni George, na nagiging sanhi ng mabilis niyang paglaki at pagiging agresibo. Dahil nabuo niya ang mutagen, inaangkin niya na siya lamang ang makakapagpagaling kay George mula sa sakit. Biglang nagalit si George at tuluyan na lumabas sa kanyang hawla, lumusab ito sa santuaryo na nagbunga ng pagkatakot. Sinubukan ni Davis na pakalmayan siya at inutusan ang pulisya na ibaba ang kanilang baril, gumagana ito. Gayunpaman, isang sniper mula sa helicopter ay nagsimulang magpaputok ng tranquilizer darts hanggang sa siya ay mawala ng malay. Habang naglalakbay sila ng mas malalim sa kagubatan, nakita ni Burke ang mutated na lobo, si Ralph, at nagawang barilin siya mula sa helicopter. Pagkatapos ay dumaong sila upang hanapin ang katawan ng inaakalang patay na lobo, ngunit natuklasan ang isang napakalaking bakas ng paa ng lobo sa lupa, na nagpapanik sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang umatake si Ralph at sinimulang tanggalin ang mga hininga ng mga miyembro ng koponan ni Burke isa-isa hanggang sa si Burke na lang ang natira. Ang kanilang mga armas, kahit na isang machine gun mula sa isang helicopter, ay hindi gumagana laban sa kanya dahil si Ralph ay nakabuo ng isang bulletproof na balat. Si Ralph ay naging isang napakalaki at napakapangit na lobo na nagpapahintulot sa kanya na tumalon patungo sa hangin at sirain ang isang helicopter. Nabigo at na-corner, sinubukan ni Burke na labanan ang lobo sa huling pagkakataon, ngunit nilamon siya ni Ralph. Si Davis at Kate ay inaresto at nakilala si Agent Harvey Russell bago isinakay sa eroplano na naghahatid kay George. Sa eroplano, tinanong ni Russell silang dalawa at inisip ang oras ni Davis kasama ang Army Special Forces at ang United Nations Special Anti-Poaching Task Force. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Kate talaga ay tinanggal mula sa Energen 2 taon na ang nakalilipas matapos niyang tangkaing nakawin ang mga hard drive ng kumpanya, na naging sanhi ng pagkakakulong niya sa loob ng 13 buwan. Dahil sa katotohanan ito, nadismaya si Davis at hindi na naniniwala sa kanya dahil nagsinungaling siya sa kanya at inamin niyang hindi niya mapapagaling si George. Sa opisina ng Energen, nakilala ni Claire si Kate at hinuhulaan niya na nangangalap siya ng ebidensya para suruan sila, ibig sabihin, banta si Kate sa kanila. Inihayag din niya na ang kumpanya ay aktwal na nakumpleto ang lunas para sa mutated na nilalang, na tinatawag na R19, na hihinto sa kanilang paglaki at bawasan ang kanilang pagsalakay. Pagkatapos ay plano niyang dalhin ang lahat ng mga mutated na nilalang sa kanilang opisina sa pamamagitan ng paggamit ng mga low-frequency na radio wave, kung saan papatayin sila ng militar at magkakaroon ng pagkakataon sina Claire at Brett na kolektahin ang kanilang DNA at kumita ng pera gamit ito. Tiwala rin siya na si George, na nasa parehong eroplano pa rin ni Kate, ay tatakas mula rito at pag nangyari ito ay papatayin nila ito upang maalis siya bilang banta sa kumpanya. Pagkatapos ay ina-activate niya ang device, na dahilan kung bakit biglang huminto si Ralph sa pagwasak at nagsimulang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng mga radio wave. Ang buwaya na nakalunok ng canister kanina ay apektado din at nagsimulang maglakbay patungo sa tore. Gaya ng nasa plano, si George, sa kabila ng pagiging sedated, ay biglang nagising, sinira ang hawla, at nagsimulang gumawa ng kalituhan. Sinimulan siyang paputukan ng mga tao ng baril, ngunit walang epekto kay George. Sa kasamaang palad, may aksidenteng nakabaril ng mga bagay na nasusunog, na naging dahilan upang ito ay sumabog at nawasak ang turbine ng eroplano. Bago bumagsak ang eroplano ay nagawa ni Davis na ikabit ang mga parachute para sa kanyang sarili, kay Kate, at sa walang malay na si Russell. Matagumpay silang nakaalis sa eroplano bagamat naiwan nila si George sa loob nito. Nakaligtas si George sa pagbagsak ng eroplano at agad na nagtungo sa tore ng Energen. Nalaman ni Claire na nakaligas din si Kate sa pagbagsak ng eroplano habang ang mga ahente ng FBI ay dumating sa Energen at humiling na gumawa ng buong pagsusuri sa mga talaan ng kumpanya. Gusto ni Claire na sisihin si Kate, kaya sinabi niya sa ahente ng FBI na si Kate ang may pananagutan sa lahat ng kaguluhang nangyayari ngayon. Sinubukan ni Kate na mabawi ang tiwala mula kay Davis sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na bumuo siya ng CRISPR upang pagalingin ang kanyang kapatid, ngunit lihim itong ginagamit ng kumpanya upang bumuo ng isang sandatahang DNA. Sinubukan niyang sirain ito ngunit nahuli at ipinadala siya sa bilangguan. At habang nasa bilanguan siya ay namatay ang kanyang kapatid.
Nakaramdam ng habag si Davis sa kwento ni Kate, kung kaya ay nagpa siya itong makipagtulungang muli sa babae. Salamat kay Russell, ang tatlo sa kanila ay nailigtas at dinala sa Scott Air Force Base. Doon, ay nakita ni Davis ang footage nina George at Ralph na tumatakbong magkasama. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na imposible para sa dalawang species, isang gorilla at isang lobo, na maglakbay sa isang tuwid na linya patungo sa parehong destinasyon. Idinagdag ni Kate na pareho silang tinatawag ng isang bagay at hindi mapigilan. Si Kate at Davis ay dinala sa labas ng mga sundalo, ngunit nagawa ni Davis na patumbahin sila at sa tulong ni Russell muli, tumakas sila mula sa base sa pamamagitan ng paggamit ng helicopter. Papunta sila ngayon sa Energen HQ para nakawin ang antidote. Sa kabilang panig, sinubukan ng militar na pigilan ang mga halimaw, ngunit nabigo lang ang mga ito at lubusan silang nalipol. Dahil doon, nagpa siya ang koronel na lumikas sa Chicago, kung saan patungo ang mga hayop, at ipinaalam iyon ni Russell kay Davis. Ang mga hayop ay dumating na sa lungsod, at ang mga militar maging ang kanilang mga gamit pandigma ay patuloy pa ring nahihirapan dahil sa mga pagyanig. Pagkalipas ng ilang sandali, isang mutated na buwaya din ang dumagdag sa problema at kaguluhan sa lungsod. Dahil wala ng pagpipilian ay nagpa siya ang koronel na gamitin na ang nuclear missile na maaaring kumitil hindi lang sa mga halimaw kundi sa halos kalahati ng populasyon ng lungsod. Sinubukan ni Russell na makialam sa desisyon at sinabi sa kanya na sina Davis at Kate ay papunta na para makuha ang antidote, ngunit ang mungkahing ito ay agad na tinanggihan. Sinasabi nitong hindi kakampi sina Davis at Kate, katunayan ay ninakaw nito ang isa sa kanilang helicopter. Ang jet na nagdadala ng napakalaking bomba ay lumipad na at patungo na sa lungsod. Pinamamahalaan nina Davis at Kate na makapasok sa HQ at hanapin ang antidote, ngunit nakita sila ni Claire. Binaril ni Claire si Davis sa tiyan at napilitan silang ibigay sa kanya ang antidote. Pagkatapos nito, lumipat sila sa tuktok ng gusali, iniwan si Davis na mag-isa at kinuha si Kate bilang isang hostage. Bago sila lumipad, nakarating si George sa tuktok at binasag ang helicopter, na halos pumatay kay Kate, ngunit dumating si Davis sa oras at iniligtas siya. Ipinahayag ni Kate na nagawa niyang itago ang isang antidote sa kanya na ituturok kay George mamaya. Muli silang hinarap ni Claire, ngunit nagawa ni Davis na makaabala sa kanya at inilagay ni Kate ang antidote na mayroon siya sa bag ni Claire. Sinuntok siya sa mukha bago kainin ng gorilla. Samantala, si Brett, na nagtangkang tumakas sa ground floor, ay nakilala si Russell at ibinigay sa kanya ang laptop at ang lab rat. Pagkatapos nito, tumakbo siya palayo ngunit nadurog siya ng mga nahuhulog na debris. Habang nararamdaman na ni George ang epekto ng antidote, at tuluyan namang nakatakas sina Davis at Kate gamit ang isang helicopter, bago tuluyang gumuho ang gusali. Salamat sa sirang chopper, ligtas silang nakarating at nakaligtas. Naisip nila na bumalik si George sa kanyang normal na sarili at pinoprotektahan sila mula sa natitirang mga hayop. Inutusan ni Davis si Kate na maghanap ng telepono at tinawagan si Russell upang makansela ang airstrike. Nilagyan niya ang kanyang sarili ng isang grenade launcher at sumali sa labanan ng halimaw. Matapos ang matinding labanan sa pagitan ng gorilla at lobo, ang mutated crocodile ay sumali sa larangan ng digmaan at pinamamahalaang kagatin si Ralph sa kanyang leg at alisin siya. Sa wakas ay nakilala ni Kate si Russell at nagawa niyang ipagpalit ang kanyang lab rat sa telepono ng sundalo na gagamitin mamaya para itigil ang airstrike. Naging mahirap para kay George ang kanyang pakikipagtanggali laban sa mutated crocodile. Tinulungan siya ni Davis sa pamamagitan ng paghahagis ng sinturon ng mga granada sa leeg nito na sumabog. Ngunit ang buwaya ay nakabawi at inihagis ang gorilla sa isang bakal na bar na tumutusok sa kanya sa dibdib. Habang papalapit ang buwaya kay George at naghahanda na tapusin siya, ginamit ni Davis ang mga putok ng baril at mga missile mula sa sirang helicopter upang ma-divert ang atensyon ng buwaya. Dahil doon, hinabol ng buwaya si Davis at muntik na siyang mapatay. Sa kabutihang palad, si George, na nilagyan ng kanyang sarili ng bakal na rebar, ay tumalon sa hangin at tinamaan nito sa mga mata ang buwaya na naging dahilan ng pagkasawi nito. Ang koronel, na nakakita na ang buwaya ay napatay, ay nagbutos na i-abort ang airstrike mission. Labis na nalungkot si Davis nang makitang namamatay na ang kanyang kaibigang si George. Dumating din sina Russell at Kate.
Nais magbigay ng simpatsya ng dalawa kay Davis ngunit nahuli ni Davis si George na kumikibot ang mata na nagpapatunay na niloloko lamang siya nito. Ipinakita nito ang gitnang daliri sa kaibigan bilang patunay na naloko niya na naman si Davis. Magkakasama, nagpasya silang ilikas ang mga sibilyan mula sa lungsod at nagpapasya kung saan nila dapat ilagay si George. Wakas, maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen. Goodbye.